Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang kapatid, sino ba sa atin ang ayaw maging masaya? Isa sa mga palagi nating hinihiling sa Diyos ay yung maging masaya lang tayo araw-araw. Pero tila ba napakahirap maging masaya? Dahil napakaraming mga problema ating hinaharapan araw-araw. Pero hindi mahalaga ang pagiging masaya. Ang mas mahalaga ay kahit na hindi ka masaya, ay payapa ka. Dahil pag payapa ang iyong puso, diyan susunod ang tuwa, ang saya, mararamdaman mo sa iyong buhay. Para maging payapa tayo, hilingin natin sa Diyos, alisin niya lahat ng balakid sa pagiging payapa natin. Para tayo maging payapa, kailangan tayo mamuhay palagi kasama ang Diyos. At isang balakid ng ating pagiging payapa, ng ating pagkikisama sa Diyos ay ang ating mga kasalanan. Kaya naman, tayo magpakumbaba, aminin natin ang ating mga naging pagkakasala, ang ating mga naging pagkukulang sa Diyos at sa ating kapwa, at para din tayo'y makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, kalugdan mo ang aming mga kahilingan at tulungan mo ang mga nasa kagipitan upang magkaroon ng lakas na loob na di masadlak sa mga lumilipas kapag nasa piling ng iyong darating na anak. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Sa araw na iyon, sa lahi ni Hese ay lilitaw ang isang hari, tulad ng supling mula sa isang tuod. Mananahan sa kanya ang espiritu ng puon. Bibigyan siya ng katalinuhan at pagkaunawa, ng kaalaman at kapangyarihan, ng karunungan at takot sa Panginoon. Kagalakan niya ang tumalima sa puon. Hindi siya hahatol ayon sa nakikita o batay sa narinig sa iba. Bibigyan niya ng katarungan ang mga dukha, ipagtatanggol ang karapatan ng mga kawawa. Ang salita niya'y parang tungkod na ipapalo sa malulupit. Ang hatol niya'y kamatayan sa masasama. Katarungan at katapatan ng paiiralin niya sa kanyang pamamahala. Maninirahan ang asong gubat sa piling ng kordero. Matutulog ang leopardo sa tabi ng batang kambing. Magsasama ang guya at ang batang leon. At ang mag-aalaga sa kanila'y batang paslit. Ang baka at ang oso'y magkasamang manginginain. Ang mga anak nila'y magkakatabing matutulog. Kakain ng damo ang leon na animoy toro. Maglalaro ang batang pasusuhin sa tabi ng lungga ng ahas.
Hindi maamo ang bata kahit laruin ang ulupong. Walang mananakit o mamiminsala sa nasasaklaw ng banal na bundok, sapagkat kung paanong puno ng tubig ang karagatan, laganap sa buong lupain ang pagkakilala sa Panginoon. Sa araw na iyon, isisilang ang hari mula sa lahi ni Hese, ang magiging palatandaan para sa mga bansa. Ang mga bayay tutungo sa banal na lungsod upang parangalan siya at magiging maningning ang kanyang luklukan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo, yaong haring humatol ng katuwiran, sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalat. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao'y siya'y lubhang nahahabag, sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Nawa yaong kanyang ngalan ay wag nang malimutan, manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa, at sa Diyos silang lahat dumadalangin. Hari nawa, pagpalain kaming lahat, tulad niyang pinagpala. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Alleluia, 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 alleluia. Panginoon ay darating. Bibigyan niya ng paningin mga bulag na gagaling. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang oras ding yon, si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo. At sinabi niya, pinapasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at pantas ang mga bagay na ito, at inihayag mo sa mga tao ang kaloobay tulad ng mga sabata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang kinalulugod mo. Binigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kung hindi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kung hindi ang anak. At yaong mararapating pagpapahayaga ng anak. Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi na di naririnig ng iba, mapalad kayo sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang nagnasang makakita sa inyong nakikita, ngunit hindi nila nakita. Hinangad din nilang mapakinggan
ang inyong naririnig, ngunit hindi nila napakinggan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. May tanong lang po ako. Anong mararamdaman niyo kung halimbawa kumakain kayo sa isang restaurant at pagkatapos habang kinakausap ka ng waiter, nakita mo na tumalsik yung laway niya at direktang nahulog, nalaglag dun sa baso mo? Mandidiri ka, di po ba? At kung sasabihin mo ito sa waiter, "Kuya, may laway yung baso ko." At pagkatapos, ang sagot niya sa iyo ganito, "Ay sir, ma'am, dadagdagan ko na lang po ng juice para masarap." Papayag po ba kayo? Siyempre hindi. Di po ba? Ganun po ba? Sasabihin po ng waiter, "Sige po, dadagdagan ko na lang po ng mineral water para luminaw." Malilinis ba yung baso mo? Hindi pa rin. Di po ba? Bakit? Kasi kahit na gaano karami ang pampasarap na ilalagay mo dun sa baso, nandun pa rin ang dumi. Amen? The only way for the glass to be clean is simple. Hindi mo pwedeng dagdagan ang dumi, kailangan mong alisin ang dumi nito. My dear friends, apply this also to your spiritual life. Joy begins when we remove what steals our joy. Joy does not begin when we add more things into our life. Kala natin magiging masaya tayo, kala natin mapupuno tayo ng tuwa kapag marami ng mga bagay o pera o kayamanan sa ating buhay. Hindi. Kung hindi mo aalisin ang dahilan ng iyong lungkot, hindi ka tunay na magiging masaya. Amen? Marami ang mga tao ngayon nalulungkot. Hindi dahil kulang sila sa blessings, kung hindi dahil hindi nila inaalis ang mga masasamang bagay sa kanilang puso. Ang kanilang mga takot, ang galit, ang inggit, ang sama ng loob. Remember, you cannot remove bitterness by adding success. You cannot remove insecurity by adding achievements. You cannot remove your stress by adding more vacation to your life. Sabi ko nga po, kung buwisit ka, kahit na pumunta ka pa sa Boracay, ikaw ay isang buwisit na nagbabakasyon lang. Kung ikaw ay magagalitin at pumunta ka sa Disneyland, you will just only be an angry person in the happiest place on earth. A change of venue will not change your character. Only you can change your attitude, and only God can transform your character. No amount of building can remove the bad things in your life. Kahit na magpatayo ka ng mataas, magandang bakod, kung pangit at sira-sira yung bahay mo, pangit pa rin yan. Sira-sira pa rin yan. Di po ba? Hindi mo maitatago yun. Kung lalagyan mo ba ng makeup yung tagyawat mo, mawawala ba yan? Di ba hindi? Nandyan pa rin yan. Tinago mo lang. Kahit na mag-exercise ka, kung pilay ka, lalo ka lang mapipilay sa pag-exercise mo. Hindi maaalis ang pilay sa pamamagitan ng pag-exercise. Di po ba? Opo, mabuti ang exercise. Nakakaganda yan sa katawan. Pero hindi ito ang paraan para magamot mo ang iyong pilay. The same principle applies to our souls. A peaceful mind is not created by adding more blessings to it, but peace starts by removing burdens, by cleansing your soul. Amen? Do you want to have a peaceful and a joyful life? Then, remove hatred, remove resentment, remove unnecessary stress in your life. Sa Ebanghelyo po natin ngayon, tinuturuan tayo ng Panginoon maging stress-free. Bakit po napuno si Jesus ng tuwa
ayon sa Ebanghelyo. Ito ay dahil malinis ang kanyang puso. Jesus was filled with joy because his heart was clean. And when the heart is clean, the Holy Spirit can come, live, be present, and give you more blessings. Remember that one of the gifts of the Holy Spirit is joy. Bakit walang tuwa sa iyong buhay? Ito ay dahil wala ang Banal na Espiritu sa iyo. Bakit wala ang Banal na Espiritu sa iyo? Kasi marahil nandyan ang masamang espiritu. Amen? Subukan niyo po gawing malinis ang inyong puso. Walang pride, walang galit, walang comparison. Hintuan mo na yung pagpiplease mo dyan sa mga taong ayaw mo naman talaga. Magiging kamukha ka ni Jesus, puno ng tuwa. Madalas ang nagpapabigat sa atin ay ang pag-iisip natin sa ating mga problema. Ito ay dahil sa iyong napakaraming expectations. Palagi ka kasing nakikinig sa chismis ng ibang tao, ng mga kapitbahay mo, ng mga co-workers mo. Hindi mo makalimutan yung opinion ng ibang tao. Baka nape-pressure ka dahil sa pagtitingin mo sa social media. Kinukumpara mo ang buhay mo sa buhay ng ibang tao. Yung mga bagay na yan, wala sa puso ni Jesus. Kaya siya'y naging masaya at napuno ng tuwa. Jesus is really teaching us today. Joy is not found in what you add to your life, but joy is found in what you release from your heart. Dalawa pong bagay ang kailangan nating bitawan sa ating buhay para tayo'y maging stress-free at masaya. Ano? Una, yung mga taong nagpapabigat sa'yo, yung mga taong maiingay, mga taong nanlalait sa'yo, yung mga taong hindi marunong umunawa sa'yo, walang pakialam sa'yo, yung mga taong hindi na nagbabago, yung mga taong mayayabang, yung mga taong mahilig na binababa ka na lang. Number one stress of our life, other people. But remember this, you cannot control what other people do. You cannot control what other people say. You cannot control their behavior, their attitude. You can also control if they would change or not. Pero ito po ang kaya nating kontrolin. How much space they occupy in our mind. Kapatid, hindi mo hawak ang ugali ng ibang tao. Pero hawak mo palagi ang pintuan ng isip at ng puso mo. Ikaw ang nagbubukas dyan. Ikaw ang nagsasara dyan. Kung ayaw mong may stress, bawasan mo yung espasyo na kinalalagyan nila sa isip, sa loob mo. Mahiya ka naman sa sarili mo. Bigyan mo naman ng konting respeto ang sarili mo. Kung hindi na nakakatulong sa'yo yung mga ibang tao, edi i-kick out mo sila. Sipain mo sila palabas sa isip at puso mo. Do not allow other people to live in your mind rent-free. Sila na lang yung palaging naiisip mo. Aba, napakaswerte naman nila. Kapatid, maging malaya ka. Hayaan mo nang umalis ang ibang tao dyan sa isip at puso mo. But secondly, we are also stressed because we do not control our mind properly. Kapag hindi nagkakaisa ang isip, puso at ang iyong katawan, may gera sa iyong buhay. Stress is when you allow your mind to control you. Kaya napapagod po kayo kasi iba yung iniisip mo sa tinitibok ng puso mo. Allow your mind, your heart, your body to follow only one, God's will. Kapag nagkakaisa na kasi ang isip, ang puso, ang iyong katawan, diyan ka nagiging malakas. Diyan ka nagiging payapa. Diyan ka nagiging masaya. Also, the good news is that even in our stressful life, God gives us His grace. And His grace is enough to make us joyful. Don't ever forget that even life seems bad, God is still good. Kahit nagaano kahirap, kapangit ang buhay mo, marami kang problema, nananatili pa ring mabuti ang Diyos. Amen? May napakaganda nga pong kasabihan. Ang sabi, unless you pull out the weeds, your garden will grow weeds, not flowers. It means, unless
you do not remove negativity, sin, God's joy will not bloom. Ang tanong, nagtatanim ka ba ng mabuti sa isip at puso mo? We receive grace. We receive God's Word. We receive blessings from the Lord every day. Pero ang tanong, pinapalago mo ba? O baka binabaon mo lang dahil puno ka ng sama ng loob? Do we allow the goodness of God to grow in our life? Minsan, hindi naman talaga kulang ang grasya sa ating buhay. Kulang lang tayo sa pag-aalis ng sagabal ng grasya ng Diyos. Jesus' joy invites us. Let go. Clean your heart. Learn to rejoice again. Sabi po ng ating ebanghelyo ngayon, blessed are your eyes, for they see. Blessed are your ears, for they hear. Ano pong kahulugan? It means, if you can see God even in your stress, if you can hear God even in the noise of your life, if you can find gratitude even in your problems, the gift of joy will return to you. Joy is like the ocean. It comes, it goes. But joy will only stay if there is no obstruction. Mananatili ang tuwa galing sa Banal Espiritu kung walang pumipigil dito. Kaya ano ang kailangan nating gawin ngayon para tayo mapuno ng tuwa kamukha ng Panginoon? First, remove the dirt from inside of you. Forgive. Let go. Withdraw from your heart these toxic people. But second, do not add more sweetness without cleaning your glass. Hindi po solusyon yung mas maraming shopping, mas maraming pagbabakasyon, mas maraming panonood ng K-drama, mas maraming pagkain, o paghahabol mo sa pera at kayamanan. Ang solusyon, ayusin mo ang puso mo. Hindi ang surroundings mo. At dyan, makikita mo, matutuwa ka muli. Third and last, focus on God, not on your problems. Kung saan nakatingin kasi ang mata mo, doon sumasama ang puso mo. Where you look at, there you put your heart. What you focus also magnifies. Lumalaki at dumarami ang iyong tinitingnan. Kaya kapag tinitingnan mo ang pagsubok mo, dyan lumalaki ang pagsubok mo. Tignan mo ang mga grasya ng Diyos sa iyong buhay. Darami pa ang mas maraming pagpapala sa buhay mo. Mga kapatid, God does not want you to become more successful, but God wants you to be more peaceful. Joy is not something that you build outside, but remember that joy is something that God grows inside of you. Pero hindi tutubo ang tuwa ng Banal na Espiritu sa iyo kung marami pang dumi, kung marami pang sagabal, kung marami pang negatibong bagay sa iyong loob. Kaya mga kapatid, palinis natin sa Diyos ang ating isip, ang ating puso, ang ating kalooban sa loob ng banal na misang ito. Hilingin natin na puspusin tayo ng Banal na Espiritu. Naway maranasan natin ang pagbabalik ng tunay na tuwa sa ating buhay. Kamukha ni Jesus, umapaw nawa ang galak sa ating buhay, para ito ang magpalakas sa atin habang tayo naghihintay sa kanyang muling pagbalik. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Inihahayag ng Ama ang mga hiwaga ng kaharian sa mga maliliit. Manalangin tayo sa Diyos na nagpapahayag ng pag-ibig sa mga maliliit at mahihina. Ilapit natin na may pagtitiwala sa pagmamahal, pagkalinga ng ating Ama sa langit, ang lahat ng ating mga pangangailangan. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga naglilingkod sa simbahan bilang mga obispo, pari at laikong tagapaglingkod, naway magpahayag ng kagandahang loob at pag-ibig ng Diyos, lalo na sa mga dukha. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan,
naway higit na pagtuunan ng pansin ang mga pangangailangan ng mga pinakaabang mamamayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga bata, naway makilala ang Diyos sa pamamagitan ng ating mga pagtuturo at halimbawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming nasa langit, pinangako ng iyong anak na bigyan kami ng ginhawa sa aming paghihirap at pasanin. Loobin mo lagi kaming makasunod sa kanyang pag-akbay at palakasin kami upang maging mga kasangkapan ng kanyang kapayapaan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay, sa anumang kakulangan na aming abang nakayanan. Naway sa pag-ibig mo ang mga mabigyang kapumpunan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya kinahiyang mamuhay na mahirap upang makasama namin siyang matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pagkikisama niya ay puspusang magniningning at ang mga pangako niya ay kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa na mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukalanta ng kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay, nagbibigay buhay, at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang maluwalhating esposo, kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen, Amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Halina, Jesus, aming mananako. Dusa ng iyong bayan.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabangan mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin na iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Remember, my dear friends, that you cannot have joy by adding more blessings or good things in your life. But joy starts when you remove your burdens. Hindi tutubo ang bulaklak sa isang hardin kung yan ay puno ng mga sukal na damo. You have to remove the weeds in order for the flowers to bloom. If you keep the weeds, then no good flowers will grow. Ano yung mga sukal na damo? Yung mga negatibong bagay sa iyong isip at puso. Kailangan mo nang alisin. Kailangan mo nang putulin. Kaya nga po, isa sa assignment ko ngayon sa inyo, panahon ng Adviento, please, go to confession. Kung nahihirapan po kayo, malayo po kayo sa mga simbahan, write your sins. And then, pray over them. Burn them. O ibaon niyo po. Habang hindi malinis ang ating puso, mahihirapang pumasok ang banal na Espiritu. Ang tuwa ay regalo ng banal na Espiritu. Nag-uumpisa ang tuwa, kamukha ng ating Panginoong Jesucristo. Nag-uumpisa na maranasan natin ang tuwa, kamukha ng Panginoong Jesucristo sa pamagitan lang ng isang malinis na puso at kalooban. Kaya huwag niyo pong hahayaan na dumating ang panahon ng Pasko na hindi kayo nagkukumpisal o hindi nyo kinumpisal sa Diyos ang inyong mga kasalanan. Be joyful by having a clean heart. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.